The other 20 voted in favor of the conviction of Chief Justice Renato Corona sa Article 2 at wala pong nag-abstain ng kahit anong boto. Kasama pa rin po natin ng isa pa rin sa mga host ng paglilitis, Attorney Mark Castrodes. And kasama pa rin natin tagapagsalita ng Integrated Bar of the Philippines, Attorney Trixie Angeles. Attorney Trixie, naging napakaganda nitong panghuling speech, itong kay Presiding Officer Juan Ponce Enrile. Ano ang komento mo sa kanya mga sinabi? Ang masasabi ko lang dito ay si Senate Presiding Officer Enrile is the lawyer's lawyer. Lahat ng mga concerns namin sa Integrated Bar of the Philippines ay na-address niya. Ang pinaka-concern ng IBP nung sumali kami dito at nag-institute ng impeachment watch ay upang i-uphold ang due process, ang legal processes dito. At malinaw dun sa pahayag ni Senate President Enrile kung ano ang ibig sabihin ng kanyang hatol. At sinabi niya sa maliwanag na paraan na ang hatol na ito ay hindi ibig sabihin inaaprobahan nila ang hindi maayos na pagpipresenta ng ebidensya ng prosecutors. Hindi ito nag-uphold ng mga attempts na influensyahan ang hukom. Hindi ibig sabihin nito ay sinasang-ayunan ang mga masasamang practice o yung mga unethical practices na nangyari dito, yung pagpipresenta ng ebidensya na hindi dapat na ibubunyag sa publiko at yung mga attempts na impluensyahan ang opinyon ng ibang mga ng mga miyembro ng hukom. Ngunit sinabi niya, ang hatol na ito ay base sa ebidensya na naaayon dun sa kanilang oath bilang mga senador at bilang mga judges dito sa trial of the century na ito. May follow-up question ako doon. Did Senator Juan Ponce or Senate President Juan Ponce Enrile para nagbigay na siya ng premise sa kung ano yung pwedeng mangyari sa Supreme Court? Actually, totoo yan. Nung araw ng summation o nung oral arguments, nagtanong siya dun sa lead defense counsel na si Justice Cuevas at minungkahi niya na basa niya ang interview ni Justice Cuevas na nagpapahiwatig na posible silang umakyat sa Korte Suprema kung ang Senado ay magbase ng kanilang judgment o hatol ukol sa isang question of law. Ang question of law na ito bilang kung ang misinterpretation ba ng punong mahistrado ng Korte Suprema ay maaaring maging basihan para sa isang impeachment complaint. Ang sinasabi nila, ang good faith defense na ito ay isang question of law. At ang question of law na ito, kung merong grave abuse, ay maaari nilang iakyat sa Korte Suprema. Nung kinausap ni Senate President Enrile ang lead counsel na si Justice Cuevas, maliwanag na pinatigil niya ang kahit anumang haka-haka na maaari pang iakyat ito sa Korte Suprema. At nakikita natin ang conduct ng defense thereafter, pati dito sa kanilang oral argument, ay maliwanag na inabandona nila ang idea na ito. Parang tingin ko dito, there's no better way of ending this than that speech by the JPE. Minanmanan natin Cathy, Gio, with Attorney Joey, ng ilang buwan nito, almost 4 months, almost 5 months. Tinapos niya sa isang speech that separated trash from what is valuable. Talagang dinetalye niya yung ebidensya, ano yung batas, at ano yung nagiging reasoning behind the decision. At napakaganda na unlike yung ibang mga senador who focused on certain portions of the trial and what they saw was important, JPE went miles more para ipaliwanag kung ano talagang nangyari dito sa trial na ito para maintindihan ng lahat. At kasi pag inapila mo sa Supreme Court, kung nagpikit mata si JPE at ang Senate dun sa mga mali at pinili lang yung mga mabuti, kaya nilinaw niya na yung mga mali, pero yung basihan for the conviction ay naroon. Kaya napakaganda. It's excellent job for JPE. And yung role niya, Attorney Trixie, dito sa paglilitis, anong masasabi mo sa naging pagganap niya bilang isang presiding officer? Wala tayong maihihingi pa yung kanyang pagsasanay at yung kanyang continuous na pag-aaral ng batas at ang kanyang even-handedness na pag-handle ng
mga requests, yung mga motions ng bawat panig at yung ability niya para pakinggan ang bawat panig at intindihin kung ano yung mga nangyayari at maunahan pa yung mga strategiya ng bawat panig ay naging malaking factor dito hindi lang sa sa taas o ng antas ng katarungan na nakita natin ngayon, kundi pati sa pagtanggap ng taong bayan sa hatol na binigay nila ngayon. Ang malaking katanungan na lumalabas ngayon ay what's next? I'll start siguro with Attorney Mark, then Attorney Trixie. What's next for the Chief Justice? What's next for the Senate? What's next sa taong bayan? Dalawang bagay. Una, yung binasa ni Chief Justice dun sa dulo ng kanyang speech na bigyang kopya ang Senado, bigyang kopya ang Presidente, bigyang kopya ang House, bigyang kopya ang Supreme Court na para ipatupad yung impeachment order. It doesn't have to be worded na medyo harsh kasi alam naman ng ibang departamento ang dapat nilang gawin. Yun yung sa legal na aspeto sa pagtanggal. Pero yung sa pangalawa, what's next? Sa tingin ko, it's time for us to really move ahead as a country and learn. Sabi nga ni JP dun sa kanyang huling portion din ng kanyang speech na sana hindi makalimutan ang mga learnings dito sa nangyaring episode na ito ng ating bansa. Sana talagang matuto tayong lahat sa kaganapang ito. Ang isang makikita rin natin dito, ang pag-acknowledge, pag-amin ng ating mga senator judges na itong practice na ito, na hindi pagdedeklara ng kanilang mga ari-arian sa kanilang mga salin ay talagang nangyayari. Pero gaya nga ng sinabi, Gio, ng presiding officer na bagamat ito ay nangyayari, hindi ibig sabihin na patatawarin natin ang isang taong gumawa nito. Bagkos kailangan ay ipatupad ang nararapat, ipatupad ang batas. Yun, napakaganda kasi yun yung parang maugong, Kathy, Gio, na bakit natin ito ginagawa kay Chief Justice Corona samantalang maraming nagtitweet ng word na ipokrito. Marami naman talaga, hindi naman perfecto ang marami, pero hindi ibig sabihin na may gumagawang iba na hindi nahuhuli, hindi na natin ipapatupad ang batas. So ganun kasimpleng pinaliwanag ni Senator Enrile na it's not about who's guilty and who's not guilty and or how many people are getting excused from doing illegal things. It's all about implementing the law kung ano yung ating hinaharap. Ganun lang kasimple. Attorney Trixie, 3 ang mga senator judges na bubumoto ng not guilty. Ano sa tingin mo ang kinakaharap nila? Anong implication nito sa kanilang political career, if any? And sa tingin mo, ano ang paano to i-judge naman ng taong bayan? Dahil sinasabi nga na hindi lang naman ang punong mahistrado ang ginajudge dito. Hindi naman tayo nagulantang dun sa mga senador na nagboto ng acquittal. At dahil nasa minority sila, hindi naman din masama ang magiging tanggap ng taong bayan dun sa kanilang hatol. Ganun talaga ang pagkakita nila, ganun talaga ang binasi rin naman nila sa kanilang konsyensya, no less than the other 20 senators. So wala akong nakikitang political backlash, nanalo yung mayorya, nanalo yung nananaig na opinyon ng taong bayan, kung kaya't hindi ko nakikita na merong backlash dito o may attempt na gantihan sila. At gayon pa man, kung maaari kong tapusin din yung kaninang tanong, ano yung susunod dito? Ang napansin natin ay dun sa hatol, hindi nag-include ng sentence. Wala pa. So, iniintay natin ang possibility ng sentencing. Although, hindi naman tayo nagdududa na ang maliwanag na naghatol ang mga senador dito, ang sentensya nila ay umalis o bumaba sa posisyon ang punong mahistrado. Malinaw dun sa ibang mga hatol ng mga senador, ngunit hindi lahat ng senador ay nagsabi ng ganon. So, kailangan liwanagin ng Senado na ang hatol nila dito ay ang pagtanggal sa punong mahistrado at ang perpetual disqualification nito para humawak ng opisina sa publiko. Alright, maraming salamat. Attorney Trixie, your analysis in this whole impeachment trial has really been something, bilang spokesperson ng IBP, maganda yung the balanced view and the understanding ng konteksto, legal man o may implikasyon na iba. Maraming salamat, Attorney Trixie. Okay. Nakikita po natin ang live feed mula sa Senate Session Hall. Nagkakagulo po doon.
marami ang dumagsa para makausap ang mga personalidad na naging involved po dito sa paglilitis na ito. Dito naman nakikita natin kanina yung video. Ito ay sa labas ng Senate Session Hall. Ini-interview ang ilang mga personalidad. Kanina po ay nakita natin ang isa sa mga tagapagsalita ng depensa na si Attorney Tranquil Salvador. We would also want to hear what they have to say on the verdict rendered by the senator judges on their client. Kasi kung titignan natin, maraming mga pangkabilaan ng mga manggaganap dito sa kay CJ Corona. Pero puntahan natin ang mga salita ngayon ni Attorney Tranquil Salvador ng Defense. Para mapagkakita sa ayos, ano po ang pinakagayon. Nagkakaroon tayo ng konting technical difficulty ngayon, pero marinig natin, makuha natin ang panayam kay Attorney Tranquil Salvador ng Defense. To recap, 20 voted in favor, 23 not guilty, si Senator Joker Arroyo, Senator Miriam Defensor Santiago, at Senator Bongbong Marcos. At kasama naman doon na kumpleto lahat ng mga senador ngayong araw at wala pong nag-abstain. At kanya-kanyang nag-explika ng kanilang mga boto. Samantala, Gio, kasama natin si Senador Coco Pimentel. Magandang hapon and welcome back, Senator Coco. Magandang hapon, Cathy, Gio, Mark, at sa lahat po ng nanonood. Alright, kanina po ay pinaliwanag nyo na po ang inyong vote for guilty dito to convict Chief Justice Yes. Renato Corona. When did you reach this decision? At what point in the trial? No, I finalized my decision after hearing the closing arguments. Yeah, but more or less, nahalata naman na I did not buy the argument of the Chief Justice when he sat there in the middle of the session hall and then he explained his theory. Sabi ko, wow, this is something surprising and actually disappointing for a Chief Justice to interpret the law that way. Sabi ko, I was a mere law professor before I became a senator, and yet I would never interpret the law that way. Senator Coco, what's next kung sa paggaganap at may masasabi na hindi daw yata nabigay ang sentence? Pero klaro the other day or kahapon na sinabi ni Senator Automatic Juan kasi Ponce yun Enrile. Automatic ang basa ko. Once you are convicted, you are removed from office and perpetually disqualified from holding any other public office. So by tomorrow, hindi na po makapapasok si Chief Justice? Dapat yan na yun. Effective a second after the announcement of the verdict, tapos na po yun. Tapos na po ito, nakapagdesisyon na po ang mga senator judges. Ano po ang epekto nito sa ating bansa, sa tingin ninyo? Yung pinakamalaking epekto nito? Well, napakita po natin na merong remedy po sa lahat ng bagay. So kahit na let us say napakalaking tao yung merong paglabag sa batas, there is a remedy. But we are in a democracy, sometimes the remedy takes time. Ganun po talaga yan. Because due process po yan. Ang nagustuhan ko, Cathy, Gio, dun sa speech ni Senator Coco is he stayed with legal issues. Pwede kang maraming sabihin pero si Senator Coco, you explain yung konstitusyon, yung interpretasyon mo sa batas, and you did not stray away from that particular focus. Bakit yun ang pinili mo, Senador? Yung iba, maraming pinuntahang mga topics. Actually, kung nalaman ko lang walang time limit, pinuntahan ko rin yung ibang topics. So you wanted to discuss Ang instruction sa amin, 2 minutes. Yes. Okay, hindi ko kayang gawin sa 2 minutes. Humingi ako na kung pwedeng 4 minutes. Yung aking ginawa, kasya sa 4 minutes. Kaya, doon lang ako sa sa questions of law, yung theory nga ng theory of the defense. Yun lang, sabi ko na bakit hindi ako persuaded, hindi ako kumbinsido. Pero nung in-announce na walang time limit, sabi ko, pwede pa sana. Pero di bali na. Kasi nakita ko naman na yung approach naman ng iba, yun din eh. So kung pagsama-sama mo yung aming explanations lahat, covered na rin. Magandang nangyari. Covered na lahat. Senator Coco, ni-raise po ni Senadora Santiago sa kanyang speech kanina, itong common practice daw sa mga public officials na hindi pagdedeklara ng lahat ng kanilang assets sa kanilang salin. Anong masasabi niyo po dito?
Hindi, yun na nga. Maganda, yun naman din ang isa sa magandang topics dun sa explanation naman ni Senate President Enrile, yung moral dilemma. Sinagot niya. So, mabuti, ganyan nga, o nga, may moral dilemma tayo, may mga, ang ibang mag-uusga, may hindi rin perfect yung salin nila. But ang tanong, dahil ba sa hindi perfect yung salin mo, kapabayaan na lang natin yung as is. Never na nagbago, never na mag-i-improve yung ating bansa, never mag-i-improve yung kalidad ng mga salin na ipa-file. So, sabi niya, resolve it in the best interest of public policy. So, what is the best public policy? So, tama. That's how to resolve it. Anong implikasyon nito sa magiging practice ng pag-file ng SALN sa mga senador? Ngayon, ganito ang... So next year SALN na, for example, we will now be more conscious. Pero hindi naman kailangan eksakto sa sa sentabo o sa piso tulad ng explanation ni Senator Ping Lacson sa sentabo. Alam niyo yung sentabo. Hindi naman kailangan ganun. More or less nandun ka. Pwede mo i-round off siguro to the nearest 10,000. Wala naman siguro masama doon. But kung talagang marami kang ari-arian, marami kang malaki ang iyong kayamanan, it's best for you to hire an accountant and a lawyer to help you accomplish your SALN. Pero kung simple lang din ang pamumuhay mo at simple lang ang mga holdings mo, basta ang importante, ideklara mo lang lahat. Nabanggit ni Senate President din, Senator, yung na sana hindi makalimutan ng taong bayan kung ano yung lessons natin dito sa naganap na trial na ito. Kasi posibleng nga makalimot ang mga Pilipino sa mga naganap dito. Para sa iyo po, ano po yung malalaking mensahe na can be learned or can benefit even those who are not with government? Ano yung mensahe para sa ating lahat nitong buong prosesong ito? Hindi, kung tignan natin ano bang ginawa natin ngayon dito for half a year, halos ginawa natin. Actually, we were giving life to the Constitution. Kung mahanap niyo ang legal basis ng lahat ito, nasa Constitution Ibig sabihin nun, pinalakas natin yung ating demokrasya, binuhay natin yung nasa Constitution, hindi siya dead letter law. At least nakita ng taong bayan na, ayan, ito pala ang demokrasya, ganito pala. Yun, tulad sinabi ko nila, may remedy. Kung meron akong grievance against a high government official, may remedy pala. And then, ang side issue dito, yung SALN, na dapat bigyan na natin ng do not take the SALN law for granted, no? Kasi kung tutuusin, tama si Senate President Enrile, yung section 17 yan of Article 11 Utos ng konstitusyon. Utos. Tapos may batas lang to regulate yung utos, pero utos talaga ng konstitusyon yan. Puntahan ko yung mas aspeto na nagiging overwhelming ngayon. Ano po, on the inside, bilang mga senador, ano po itong overwhelming feeling na nasa sa inyo? Well, in the first place kasi wala man akong personal interest sa kaso. So basta ako, yung boto ko, alamin ko lang yung boto ko at bakit yan ang aking boto. Tapos yung outcome, tatanggapin ko, acquit man or convict. So, well, I'm just relieved na tapos na ang impeachment, but I don't mind na meron pang iba if that is the way to clean up the government.